Queen Hera nagsalita na sa issue ni Fukerat sa Dubai. Blacklisted dahil mayabang, feeling entitled at asal kanal. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. So naging mainit na usap-usapan online ang social media personality na si Kier Garcia o mas kilala bilang Fukerat. Matapos itong harangin ng Dubai Immigration at pinabalik sa Pilipinas. Kung ating babalikan, nasa airport pa lang ang content creator kasama ang team ng CA o na si Queen Hera ay ibinahagi na nito na papunta sila sa ibang bansa pero hindi nito sinabi kung saan patungo ang kanilang international flight. Ngunit matapos ang ilang sandali, ibinahagi ni Fukerat na hindi siya pinayagan na makapasok sa Dubai matapos ma-offload sa mismong bansa. Matapos ma-offload, pinabalik si Fukerat sa Pilipinas dahil hindi na ito pinayagan na makapasok pa sa Dubai. Dahil marami sa mga netizens ang napatanong kung ano ba ang tunay na rason kung bakit hindi pinapasok sa Dubai ang content creator. Agad na nagsalita si Fukerat. Dito na ibinahagi ni Fukerat na ang pagka-denied niya sa Dubai Immigration ay hindi dahil sa kanyang kasuotan, fake eyelashes, o sa kanyang full face makeup. Ang tanging rason lang raw ay identity do not match your passport. Ito ay ayon raw sa Dubai Immigration Officer. Paglilinaw niya, kapag tiningnan ako, mukha akong babae, pero sa passport ko ay male. Yun ang basihan ng identity, dagdag pa niya, hindi ko naman inapakan ang pagkatao ng kahit sino nung nadeni ako. Ako nga yung naapektuhan, ako yung dumaan doon, hindi sila. Kaya nakakapanlumo how some people feel so entitled to speak on things they never experienced themselves. Dito na naglabas ng pahayag si Queen Hera matapos itong makaladkad sa Dubai issue ni Fukerat. Marami kasi sa mga netizens ang nagsasabi na planado raw nila na ma-offload ang content creator upang mapahiya ito sa Dubai. Ayon sa CEO, hindi nila alam na masyadong estrikto sa kasalukuyan ang Dubai Immigration dahil ilang taon na rin silang hindi nakabalik sa naturang bansa. Wala rin raw katotohanan na sinadya nilang ma-offload si Fukerat dahil lahat ng gastos ay nagmula pa sa kanya. Lumabas rin ang katotohanan na hindi lang identity mismatch ang naging issue ni Fukerat. Maraming grounds of violations raw na ginawa ang content creator kahit kakalapag pa lang nito sa airport ng Dubai. Ang violations raw ni Fukerat ay masyadong maingay sa loob at paglabas ng eroplano sa mismong airport at nagawa pa nitong mag-car sa girls' comfort room na matinding ipinagbabawal. Sa Dubai, dito na nakuna ng mga CCTV ang content creator dahilan upang harangin na siya ng Dubai Immigration Officers. Habang naka-hold pa raw ang content creator ay nagawa pa nitong sabihan ang mga immigration officers na, "I am celebrity. I'm famous." Sagot raw ng Dubai Immigration, "This is not about the dress, this is about national security." Sa kasalukuyan, nakablock na si Fukerat sa social media accounts ng na si Queen Hera matapos ang nangyari na hindi nila inaasahan sa Dubai. Immigration pa lang ng Pilipinas, airport pa lang ng Pilipinas. Sabi ko sa kanya, behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Airport pa lang ng Pilipinas, pinagtitinginan siya. Alam niyo naman yung expression, welcome, let's go to Dubai! Kaya pala, sa immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin ako ng mga, ng mga social media kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na famous siya doon. Or famous siya. Nairita na ako kasi sa aeroplano pa lang, inutusan niya si Mami Chonji, yung business partner ko na videohan mo yung paglapag ng aeroplano kasi nandun siya sa window seat. Videohan mo yung aeroplano, yung paglapag ng aeroplano. Tapos hindi na videohan kasi natataranta. Laro ka naman, laro. Hindi na videohan. Alam mo yung expression na kayo, na gano'n na, hindi mo na video ma, ba't gano'n yung tono. So nairita na ako, sabi ko behave. Paglabas ng aeroplano, bigla siyang lumakas ang boses. Welcome to Dubai! Pinagtinginan siya ng mga kasunod namin na ibang lahi. Pinagdidilaan. Tapos, nung malapit na kami sa immigration, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Pero ano kaya nangyayari? So, sumunod na. Wala na akong magagawa. Hindi ako makabalik kasi nga yung linya. Sabi sa akin, naharang ng immigration. So, doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharang na ng immigration. Before pala sa immigration, pagsakay ng train, nag-CR sa girls. Girls, CR. So, ang daming CCTV sa airport. Ano yan? Natitimbrehan na, nakikita. Ganun sila kahigpit. Saway ako ng saway. So, nakikita na yung galaw niya. Kaya before pala makarating sa immigration, hindi siya nakausap ng immigration officer doon. Hinarang na, kinuha na siya. Sinabihan sila Roldan na this is not about the outfit, this is about national security.
Hindi na ako pinapabalik, hindi na. Sir, can I bring the luggage? Kasi gusto kong magpalit siya ng damit kung yun man ang problema. Kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit, pwede siyang maghingi ng sorry and then patawarin. Kasi may mga ganong kaso. Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Si Roldan ang gustong kausap, tsaka si Mami Jonji. Ang sabi, pag lumalapit siya, no. No talk. This is about national security. Ulit-ulit na ganon.